may natutulog sa bakanteng kama. Sa isang maliit na girls' dorm sa Iloilo, may kwarto sa dulo ng hallway na palaging bakante. Hindi dahil walang gustong tumira, kundi dahil may dating nakatira doon na hindi na raw dapat bumabalik. 3 kaming magkaka-dorm. Ako, si Liza at si Maren. Yung pang-4 na kama, matagal nang walang gumagamit. Sabi ng landlady, umalis na raw yung dating tenant months ago. Pero isang gabi, habang nag-aaral kami, May narinig kaming kaluskos galing sa bakanteng kama. Parang may gumagalaw sa putson. Akala namin daga lang. Pero pagtingin namin, maayos yung kumot. Parang may bagong higa. Kinabukasan, may napansin si Liza. Yung cabinet sa bakanteng side, nakabukas. May nakasabit na uniform, white blouse, navy skirt. Hindi naman sa amin yon. Tapos sa salamin ng cabinet, may fingerprint na parang bagong pahid. That night, habang patay na lahat ng ilaw sa hallway, may narinig kaming footsteps. Mabagal, papalapit sa door namin. Tapos, 3 katok. Kinabukasan, tinanong namin yung landlady tungkol sa dating tenant. Ayaw niya sana magsalita. Pero nung kinuwento namin yung katok, bigla siyang natahimik. Sabi niya, may student daw na tumira sa kama na yon last year. Nursing student. Madalas late umuwi, galing hospital duty. Isang gabi, hindi na raw nakabalik. Na-aksidente sa highway habang pauwi sa dorm. That same night, nagising ako mga 2:13 a.m. May naririnig akong mahinang iyak galing sa kabilang kama. Dahan-dahan akong lumingon. May nakaupo, babaeng naka-white blouse, basa ang buhok, nakayuko lang siya. Akala ko nananaginip ako, pero bago ako makasigaw, tumayo siya. Lumakad palabas ng kwarto at naririnig ko ulit yung 3 katok. Sa kabilang dorm room naman. Kinabukasan, may bagong tenant na dumating. Siya yung pinatulog sa bakanting kama. Pero nung gabi rin yon, bigla siyang nagtanong sa amin, "Sino yung ate na umuwi kanina? Siya ba yung kasama ko sa kama? Kung ikaw yung bagong tenant, aalis ka ba agad o matutulog ka pa rin sa kama na yon?"